Simulan na natin. Ito munang-una, yung kamakailan ay nagpadala ng sumpi ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte, maging sa mga dumalo sa virtual press conference. At pinatawag po ito ng NBI. At tanungin nga natin, meron bang basihan yung pagpatawag ng NBI? Maaari po bang ikulong si VP Sara Duterte? Maaari po ba siyang makulong at mawala sa pagiging Vice Presidente? Alamin sa report ni Carlo de la Peña. Pasok! Posibleng maharap sa paglabag sa saligang batas ang National Bureau of Investigation o NBI kung mauuwi sa pagsasampa ng kaso ang gagawing hakbang laban kay Vice President Sara Duterte. Kamakailan ay pinadalhan ng sabpina ng ahensya ang Vice Presidente para pagpaliwanagin sa naging pahayag nito sa isang virtual press conference kung saan may nakausap na umano itong papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, asawa nitong si Liza at kay House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng programang Banateros kay Attorney Mark Tolentino, ipinaliwanag niya ang tungkol sa sabpina at ang mandato ng NBI. Ang sabpina, ibig sabihin doon, compelled ka na pupunta doon. Otherwise, may penalty ka na, may liability ka kung hindi ka pupunta. Iba yun sa invitation. Ang role kasi ng NBI is to investigate, not to prosecute. After they investigate, they will recommend for the filing of the case to the prosecutor. Yun ang role ng NBI. So kung makonvict si VP Sara, for example, makonvict siya ng grave threat, suspension siya o matanggal siya sa pagiging Vice President, and that is in violation sa ating saligang batas. Samantala, tila isa namang chilling effect sa mga vlogger at media ang ginawang pag-issue ng sabpina ng NBI. So, parang may epektuhan naman yung ating freedom of press and freedom of expression na guaranteed po yan sa ating saligang batas. Yung mga media man, parang natatakot na sila magtanong, natatakot na sila i-practice yung kanilang profession bilang mga media personalities kasi baka makatanggap sila ng sabpina. Kaya naman payo ni Attorney Mark sa NBI na sa halip na sabpina, sana yung ginagawa dapat ng NBI, i-invite muna si VP Sara or yung mga vloggers o yung mga media bago yung sabpina. Kasi pwede naman invitation muna. In the very first place, you have to clarify yung issue about the NBI na nag-issue ng sabpina against the Vice President. Matatandaang hindi nakadalo ang pangalawang Pangulo sa unang schedule ng sabpina ng NBI noong November 29 dahil sa prior commitments. Kaya nagkaroon ulit ng bagong schedule sa December 11. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ayun na nga, at sinasabi nga po ni Attorney Mark, hindi ho tama na makasuhan po si VP Sara Duterte dahil siya po ay impeachable officer o ibig sabihin impeachable official ng ating bansa. Meaning, the only way para matanggal siya ay through impeachment. Paano kung maging guilty siya doon sa sinasabi nila na kaso na yon? So malabo po yan. Plus, yung pangalawa yung takot na gusto atang iparamdam nitong NBI na ito sa mga Pilipino na dumidikit kay VP Sara Duterte, dapat matakot kayo. Parang ganun ang dating. Ano masasabi nyo dyan, Jay? Master muna. Ikaw muna, Master. Master. Okay. So sa akin, ito nangangahulugan lang ito na mahihina talaga yung mga leader natin. Kasi kung pagbabasihan natin yung mga sinabi ni Atty. Tolentino, mga kababayan, ay talagang lumalabas dito na wala po silang alam. At pangalawa dito, yung respeto sana bilang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, bakit ipapasumpina? Pwede naman po natin sana ng NBI na pasyalan sa opisina para kausapin si VP Sara Duterte. Hindi yung pangalawang Pangulo, napakaraming ginagawa sa kanyang tungkulin, papupuntahin niyo po sa NBI. So yun para sa akin, bilang respeto na lang sana. Hindi ko alam kung paano proseso niyan, pero kung pagbabasyahan natin yung sinabi ni Attorney Mark Tolentino, medyo may nilalabag po silang batas dito. Tama nga na talaga ito ay pagpapakita ng pangil para kung sino man ang kumontra at humarang sa kanilang landas ay talaga namang titirisin nila. Kung hindi nga nila pinapatawad si VP Sara Duterte na talaga namang kilala sa buong Pilipinas, kilalang matapang, kilalang may paninindigan at may prinsipyo, pero pilit nilang ginigiba for the sake of their politics, mga kababayan. At nakakalungkot lang dito sa ating bansa dahil mas inuuna pa natin yung pamumulitika
kaysa sa tunay na layunin kung bakit kayo hinalal ng taong bayan at inupo dyan sa kung saan man na inuupuan nyo ngayon? Coach Oli. Alam nyo, si BP Sara, ganyan po talaga kalakas. Kasi pansin-pansin natin, lahat umi-eksena. May eksena si Quadcom, eksena naman si NBI, yung mga pulis umi-eksena din, dinimanda rin si BP Sara. May impeachment na nga, etong si Raul, umi-eksena rin. Kailangan dagdagan nila ng nagdagdagan. Yan po ay isang maliwanag pa sa araw, sa sinag ng araw, na ganyan po talaga kalakas si BP Sara. Kaya kailangan lahat makapapil. Pataasan sila ng ihi dyan. Alam mo, may mga ganyang grupo eh. Oo, kailangan, eksena ako dito, eksena ako, eksena. Kaya tuloy, yung kanilang purpose na pangkalahatan, nawawala. Di ba? Tingnan mo, magpapatong na yung impeachment tapos meron pa dyan sa NBI. Basta lang sila makapapel, maka-eksena, bahala na. Basta yung personal, yung agenda nila, masunod nila. Alam nyo, sayang talaga to. Sayang. Sayang. Sayang ang NBI. Bakit? Kasi kadalasan kasi katulad lang yan sa may mga kaso, may mga kaso sa PNP na hindi nare-resolba. Ang tawag ng taong bayan, NBI. Ilapit nyo sa NBI yan para mas mabilis ang aksyon, mabilis ang pag-iimbestiga, mabilis sa mabigyan ng ustisya, ganyan. Pero NBI, wag nyo sanang hayaan na bumaba, no? Bumaba yung tingin sa inyo. Bumaba ang tingin sa inyo ng mga Pilipino dyan sa katulad niyan, yung ginagawa nyong panggigipit or gagawin nyong panggigipit laban sa mga vlogger o sa mga simpleng mamamayang Pilipino na konting kibot lang kung ano yung iutos di umano, kung may utos man sa inyo, kung yan ay inuutos niya, kung inuutos yan sa inyo, yung pagpapatawag nyo sa mga vlogger, huwag nyo hayaan na matulad kayo sa ibang mga PNP. Kasi yung ibang PNP kasi ngayon medyo mababa na rin ang tingin ng ibang mga Pilipino dahil sa mga pinaggagawa at na nakikita ng mga Pilipino na ginagawa nila sa mga lalong-lalo na yung ginawa nila sa KOJC. So ngayon, yung NBI, wag nyo pong hayaan na gawin din sa inyo, wag nyo hayaan na controlling kayo kasi mataas ang tingin sa inyo ng mga kapwa nyo Pilipino. Sayang talaga itong NBI na ito, no? Matino sana eh. Sayang din si Maris. Sayang nga din kasi si Maris, siyempre. Yun nga yung nakita ko dito, kaya sabi ko sayang eh. Andito pa naman tayong mga single, ba't doon siya pumungatol sa may ano? Yun lang. Doon tayo bakit tayo possible? Sayang si Maris, oo. Ito, balik tayo sa impeachment. Kasi etong impeachment na ito ay parang panira lang talaga sa pangalan ni BP Sara Duterte. Kasi unang-una, alam nila na hindi na ito uusad ngayong taon. December na po, December 20, wala nang pasok ang gobyerno. Babalik yan January na. Then February, campaign period na, mag-i-election na. So ibig sabihin yan, talagang hindi na talaga ito uusad. Kaya nga, speaking of election, mga kapatid, ipakita natin ang pangil ng taong bayan. Kasi ngayon sila lang nagpapakita ng pangil eh. Paano natin ipapakita ang pangil ng taong bayan? Maghalal tayo ng mga matitinong politiko. Ilagay natin sa Kongreso, ilagay natin dyan sa Senado. Kasi ito ang kinatatakot natin dyan. Kapag nanalo ang kanilang mga kaalyado, sigurado. Sa Senado yan, ha? Sa Senado, sa Kongreso, pagkaalyado nila ang mga nanalo dyan, sigurado tutuluyan nila si BP Sara Duterte. Pero hindi naman tayo natatakot dyan kasi sila BP Sara, si PRR, di matatalino yan, mga abogado yan. Kaya ngayon pa lang, alam na nila kung ano gagawin nila kung sakasakali na worst scenario ay dumating. Alam natin na malalagpasan nila yan. Sino ba yung Maris na yun? Maris... yung anchor? News anchor? Hindi. Maris Umano yun. Si Maris Makapagalaro yun. Maris Umano. Hindi, alam mo, ito sabi nga ng isang opisyal din ng Senado, isang leader ng Senado, kung kaya pa ba na matapos ito. Kasi na sinasabi nila, 10 days remaining or 9 days na lang, di ba? Remaining bago sila magbakasyon na naman at magwaldas ng pera ng taong bayan. Siyempre, mamamasyal yan, na naman yan. So, tapos next year, January na, election na yan eh. Okay, so kaya nga kung titingnan nyo dito, ano ba ang purpose nitong impeachment? Yan. So tingnan natin alamin natin ang report mula kay Troy Gomez.
Posibleng di nakakayanin ng Senado na magsagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte bago ang halalan sa 2025. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, alanganin itong isagawa batay sa legislative calendar ng Senado at Kamara de Representantes. Nakaschedule sa December 18 ang Christmas break ng dalawang kapulungan na magbabalik naman sa trabaho sa January 13. Ngunit muli na naman ito mag-break sa unang linggo ng Pebrero upang bigyan daan ang paghahanda ng mga kandidato sa nalalapit na halalan. We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again first week of February. Hindi rin naniniwala si Senator Jinggoy na magsasagawa ng special session ang dalawang kapulungan sapagkat ang Pangulo ang nagpapatawag dito. Una na rin kasing nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara na wag nang ituloy ang impeachment kay VP Sara. Kaugnay nito'y nilinaw naman ni Senator Jinggoy na susundin pa rin niya ang sinabi ni Senate President Chis Escudero na iwasan na magbigay ng komento dahil ang Senado ang tatayong korte at ang mga senador ang gaganap na hukom sa impeachment trial. Pero kanya namang binigyan diin na tutol siya sa impeachment ng sinumang opisyal ng gobyerno dahil hindi ito nakabubuti sa bansa. Matatandaan na ang ama ni Senador Jinggoy na si dating Pangulong Joseph Estrada ay sumalang din sa impeachment trial bago bumaba sa pwesto. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. Kasi it will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Wala naman. Kung natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Lalo na, worsen. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Troy Gomez nag-uulat, SM9 News. At saka, alam nyo, isa sa mga binabantayan ngayon ay yung sa nag-declare po ang Iglesia ni Cristo na sila po ay magkakaroon ng isang malupit na rally na against sa impeachment ni VP Sara at alinsunod doon sa utos ng ating Pangulo. Yun. Marami nga nagsasabi dyan na nagpe-play safe ba Iglesia, ano ba ang ginagawa nila kasi parang tila kinampihan nila ang Pangulo pero ayaw nilang impeachment. Alam nyo, sa tingin ko ito ay magandang hakbang din ng Iglesia na pumasok na rin po sila sa mga issue lang naman po ang kanilang pinagbabasihan. Ayaw po nila ng impeachment, yun po ang ating tignan. Bakit? Kasi nga makakagulo lang ho ito at ang dami pang problema ng ating bayan. Plus, sinabi po ni Pangulong Marcos na ayaw niya yan. Unless, katulad siya ni Anthony Jennings. Oo, Hindi. mapagkunyari, ano? Oo. Di ba kasi si Anthony Jennings, sinasabi, kilala mo yun? Pasok talaga. Yun yung jowa ni, Okay. Gets ko kasi na. si Anthony Jennings, sabi niya, Punta na naman kay Maris. well, hindi kasi, paulit-ulit yung nabasa ko yung screenshot nung conversation Haba nun Sabi doon, kesyo, aayusin na daw niya. Oo, hindi, So in short, sinungaling. Oo, gano'n. Patay tayo. Hindi natin alam kung gano'n din ba ang ating presidente. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Kung matatandaan nyo, ganyan na ganyan din yung ginawa niya sa ICC. Diba, sinabi niya dati, hindi niya papasukin. Hindi niya daw hahayaan. Kalukuhan lang daw yun. Tapos magugulat tayo. Sila Remulla, sila may mga sinasabing parang gusto nilang papasukin ng ICC dito sa Pilipinas. So ngayon, kung ganito nga yung sinasabi ni Marcos na tutol nga siya sa impeachment kay VP Sara, bakit hinahayaan niyang magkalat yung mga nagpapa-impeach kay VP Sara? Minsan nandun pa, pupost, may mga hawak pang may mga hawak pang sulat na nasa likod ng mga na i-impeach nga daw si VP Sara. Hindi, kaya nga alam nyo mga kababae, ayan tingnan nyo, parang sinakop na ng mga yung Congress, di ba? Hindi, alam mo yung importante kasi na pag-aralan natin ang issue ni Maris Racal. Kasi laging may relationship yan sa bayan natin. Correct. Si Anthony Jennings, parang si Marcos. Yung jowa. Si Jamil, ano pangalan ng jowa? Janela. Si Janela ba yun? Parang si VP Sara. Yun. Hanggang dulo, martir talaga Di ba? Parang gano'n si VP Sara Duterte, hanggang dulo, hindi siya bumabanat Sino si Maris?
Si Maris, Si Lisa. Si Laila. Ay, hindi. Si Laila. ewan ko kung sino yun. Basta, ang punto doon, hanggang dulo, hindi bumibitaw yung jowa. di ba? Yun. Si VP Sara Duterte, hanggang dulo, gusto niya maayos. Yes. Kaya lang, hindi na nakapagpigil. Ayun ang problema. Nagbitaw na ngayon siya ng salita. Parang yung jowa. Inilabas lahat. Yun ang istorya niyan. Pati yung you miss my body. Yun, nakita mo. Kaya ngayon, nalaglag tuloy yung dalawa. Ngayon, ganyan na nangyayari ngayon. Yung babae, Wait lang. si Maris. May nakalimutan ka. Ano? Ano naman papel ni Rico Blanco dun? Sa istoryang yan. Taong bayan. Taong bayan. Niloko. Yun. Manalo ang taong bayan ngayon. Si Maris, alam mo kung sino? Si Romualdez. Galing! Mga madagdagan na naman kaso mo. Hindi, kayo naman. Laging may ano yan may relasyon yan May relevance. May relevance. Ika nga. Pero ito balikan lang natin. Bago tayo magsalita, siguro isipin natin. Siguro ngayon, nagsisisi na si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nasabi niya, ay, nagamit pa ng iglesia yung statement ko. Ang totoo talaga, gusto ko talaga babagsakin yan. Paano na ngayon? Paano na ngayon na suportado ng Iglesia ni Cristo si VP Sara Duterte at ayaw nila ma-impeach si VP Sara. At sa kabilang banda naman, eto yung mahina po talaga kasi yung presidente natin nagsalita, wag impeach si VP Sara. Pero anong ginagawa ng mga kongresista ngayon, lalo na itong mga kongresista na kaalyado nitong mga Bayan Black at may paling diyan sa mga terorista, hindi nila mapigil-pigil. So, ang bottom line nito ay hindi nila sinusunod ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya wala, mahina talaga. Alam mo mga partners, ligaw talaga ako pagdating dito sa mga artista. Kaya nananaimik, wala talaga akong alam. Pero isa lang ang alam ko. Ano yun? Pag nakipag-break, final and executory. Wala nang balikan. Kasi may iba, break tayo. Wala nang never say never. Oo. Wala na ganun. Break kung break. Diba? Iba din yung hugot ni Cocholi. Talagang ano. Hindi, alam mo isang dito, sa tingin ko hindi matutuloy ito impeachment. Kasi itong mga congressman na ito, mga wala namang bayag yung mga yan Sa totoo lang pasensya na sa term, pero ang bayag naman ay ginagamit yon for courage, di ba? Wala mga bayag to mga congressman na ito. Bakit? Pagdating ng kampanya, kailangan nilang iglesia boto ng iglesia sa mga distrito nila. Bawat congressman, pinupuntahan yung lokal para kausapin at suportahan sila. Ngayon, sa tingin ninyo, itutuloy nila impeachment? Alam nila ng Iglesia ni Cristo ay against sa impeachment? Kung ikaw, congressman ka, at alam mong mukhang pera na nga yung iba dyan, kailangan pa nilang maboto, marami dyan tumatagilid na, lalo na yung mga taga-Maynila, si Abante, si Chua, tsaka yung isang Alipores nila. Tumatagilid na yung sa Maynila May video. Nakita nyo yung video. Kaya lang, wala dito. Ibibigay ko na. Wag. Sige, may video na magsasalita si Chua. Sige. Ang sigaw Yormes Choice at saka Duterte. Naku po. Yari tayo diha. I-share mo nga yung video na ma-play dito. Ganun na ang rally ito. Kasi dalawa ho yan sa Maynila Tandaan nyo, dalawa lang ho yan. Yormes Choice at Ladies Choice. Ladies Choice yung kaya nila kuna. Ano ba ang Ladies Choice? Mayonnaise, di ba? Ano yun? Maasim. Maasim talaga. Ang Yormes Choice, cookie ni Mocha. Matamis. Galing. May connection bagong kaso ka na naman. May connection talaga. May connection talaga Ganun talaga yun. Coach, tuloy mo na yung sinasabi mo, Coach, kanina. Okay, sinasabi niya kanina. I-share mo na daw. Nagkagulo-gulo na. Di ba pwede NBA pag-usapan natin dito? NBA na lang. Anyway, sa akin, tuloy ko lang muna. Sa tingin ko rin talaga hindi matutuloy. Kasi ito nagpagitna na po yung Iglesia ng Cristo. At ako naman, believe, talagang noon pa man, talagang malaki na talagang tiwala ako sa Iglesia ng Cristo. Kasi paulit-ulit ko sinasabi, 90% ng pamilya ko dito sa Maynila, mga Iglesia ni Cristo. At naranasan ko makisalamuha sa kanila, ang mga gusto nitong mga tao na to, mga membro ng Iglesia ng Cristo, katahimikan at yung pagtulong sa bayan, pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipino na nahihirapan. Katulad ng ginagawa ng KOJC, ganyan din ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo at ayaw nila ng magulo. Gusto nila katahimikan at
yung pag-asenso ng bansa. Kaya nga... Pero, sige. Tuloy mo. Nagugulat ako rito eh. Mini-message ko. ang tanong, saan sila magrarally? Ayun, naku, Pag sa EDSA, delikado. magpaalam sila. Magpaalam sila pag sa EDSA magpaalam. Oo, kasi sa EDSA, medyo may maraming nagagalit yan pag wala kang paintulot sa pinakahari or kataas-taasang nilalang ng vlogger. May Kaya laman, bawal. may laman. Kailangan sa INC, sa Iglesia ni Cristo, magpaalam kayo sa mga vlogger na sobrang tataas. Yun lang. Magtay tayo dyan, ha? Wala Basta naman, hindi kami yon, anchor na kami, hindi na kami vlogger. wala namang pinangalanan. Hindi, Eh. at saka to isipin mo magsamang iglesia at saka ng KOJC. Ang ganda po niyan. Pero alam nyo mga kababayan, let's unite. Huwag na po tayong, ito lang diretsuhan ito. Sana sa ating mga kababayan dyan na nakikipaglaban, matuto tayo sa ginawa ni Marcos. Ito, sabihin na natin na galit kayo kay Marcos, galit tayo kay Marcos, pero merong lesson na makukuha sa kanila, yung unity team. Yun. Tandaan ninyo, without that unity team, tanggalin mo sa eksena si BP Sara Duterte, hindi mananalo Marcos. Nakuha nila yung formula, unity team, from the north and the south nagsama. Kaya nga, kung tayo po ay may pinaglalaban para sa ating mga Duterte at para sa ating bayan, we need unity. Yes. So, yung mga differences natin, dapat inasasantabi na ho yan. Kaya nga, ang bilin ko sa mga vloggers ho dyan na medyo maingay at saka medyo toxic, iwasan nyo na ho na punahin pa ang ibang mga grupo. Dapat i-unite na natin. Halimbawa, wag nyo nang bibirahin ng iglesia dahil sumang-ayon sila kay Pangulong Marcos. Wag na. O, ang KOJC, busy sila sa pagtatanim. Di ba ho? O, dapat sama-sama na ho tayo, yung mga pumunta sa veterans. Dapat to i-unite natin as one. Kasi nga, ginagawa nila ngayon yan sa Kamara, yung unity team. Mantakin mo, mga congressman na buhaya, nakipag-unite sa mga komunista. Kaya tuloy, one voice sila. Dapat matuto tayo doon. Full force. Na dapat united tayo as one. Saka sa akin, Boss Bay, kalimutan na rin siguro muna natin yung pansarili nating mga interes. Yun. Siguro, gamutin muna natin ang sugat ng ating bayan. So, yung mga interest ninyo, tsaka na, pag maayos na ang bayan natin, pwede naman tayong mag-usap-usap, pwede naman makausapin ang mga nanunungkulan dyan. Pero for the meantime, hindi na mga vlogger, pati yung mga leaders ng mga forum, mga leaders ng mga rally-rally, lahat po yan, isang tabi na po muna natin yung ating pansariling interes sa politika. Magtulong-tulong po tayo, magkaisa para sa kapakanan ng ating bansa. Hindi na lang para sa atin, para sa mga susunod na henerasyon. Kaya nga po ang Banateros nandun sa veterans. Nandun din po kami sa EDSA. Yun. So, nagkataon lang yung last day kasi meron pong sineselebrate po ang SMNI noon. So, kaya po kami wala doon. Pero nandun po kami to support everyone. Wala akong kasi nga, isa lang naman ang hangarin natin meron mga iba naghahangad ng donasyon ng OFW, pero tayo, isa lang ang hangarin natin. Ang hangarin natin ang due process sana ang masunod sa bayan na to. Yes. Diba? Yun lang naman po yun. Coach Oli? Wala akong masabi. Basta sa akin lang, it's not about me. Pero ang tanong dyan, So, sino hindi ba? para sa akin yan So, ba't ko ibibida yung sarili ko, di ba? So, tama. kung ano yung saan tayo magiging matagumpay, saan tayo magkakasama-sama, doon na lang tayo. Tama. Kasi kung ipipilit ko yung gusto ko, hindi naman para sa akin, ba't ko ipipilit yung gusto ko, di ba? Yes. Kaya nga medyo yung iba nga katod na sinabi ni Banat Bay, kung sa Congress, tingnan mo, nagkakaisa sila talagang kinain nila yung mga ego nila na makipagkuntsabahan sa mga NPA or terorista kung tawagin, di ba? So dito, medyo nakakatawa lang kasi imbis na magsuportahan ng bawat grupo na mga nagrarally kung saan-saan man dyan, nagsisiraan pa, nagbabanatan at kung ano-ano pa yung sinasabi. Ang tanong dyan, sino ba may-ari ng rally? Nag-away-away sila Ikaw, Boss Bay, sino ba may-ari ng rally? Wala. Sa totoo lang ako dapat si Pangulong Duterte. Hindi kaya si Maris? May maris na naman ata may Hindi, alam mo, ang ganda na sinabi ni Kenneth. Ano sabi? Ayaw naming mga INC ang kaguluhan. Yun. Nais namin magkasundo ang presidente at ang vice president Yan. para matutukan ang problema ng Pilipinas. Tama. Alam niyo kung bakit?
Etong impeachment na ito, feeling ko sinasadya ito eh. Sinasadya ito para mawala dun sa tunay na issue. Ano yung tunay na issue? Pondong nawawala, ayudang nawawala, PhilHealth na nawawala, Maharlika Fund na hindi natin alam kung saan na napunta. Ang daming mga issue. Yung 20 pesos na bigas hanggang ngayon wala pa rin. Ang daming issue na natatakpan nitong impeachment. Kuno, 'di ba? Yung issue. Kaya dapat ibalik natin doon sa tunay na issue. Marami pa nawawala. Yung yung 13 billion pulburon, nawawala na rin. Ang dami yun. Doon muna, partner. Hindi, saka ito yung ready na yung tawag dito, yung pagka... napakalaking bagay yung pagkawala talaga sa kanila ng INC. Tapos kasi isipin nyo nawala na sa kanila yung KOJC. Nawala na sa kanila yung mga supporters ng Duterte. Yun. Tapos mawawala pa sa kanila iglesia. Naku po. Ay wala na. Talagang nawiwindang na yung mga yan. Kaya siguro may mga drama na naman sila na panibagong gagawin yan. At siguro may idadamay na naman sila dyan. Kasi nung nakaraan, katulad ni Jinggoy ngayon, di ba? Si Jinggoy medyo kinakalabit-kalabit na eh. Napapanood ko sa mga balita na biglang nauungkat yung kaso ni Jinggoy kasi parang kumakampi ata sa mga Duterte. So asahan na natin na kung ganito yung gagawin ng INC, malamang sa malamang may mga pasabog silang gagawin laban sa Iglesia ni Cristo. Pero ang tanong ito, nagulat naman ako sa'yo. bakit ang CBCP tahimik pa rin? Yun ang natin, hindi natin alam. CBCP, yung mga yung obispo. mga obispo. Yan ang mahilig mag-ingay eh. Makakampi sila sa mga the likes of Castro. Baka nakikiramdam kung sino mas malakas. Ilang pajero kaya ang nakuha na nila ngayon? Hindi lahat tayo dyan. Hindi, nagtatanong lang kasi di ba naalala nyo yung panahon ni Gloria? Meron daw eh. Sinabi ni Digong yan na may mga nagtatanggap lang kayo. Ibig sabihin, tumatanggap pala sila. Ang tanong ngayon, Pajero ba o Land Cruiser na natanggap nila ngayon? Uso pa naman ng tanggapan ngayon. Oo. Kasi yan ang yan ang nananalaytay sa mga kaugat-ugatan ng mga anti-Duterte, yung sinasabing bayan. Baka helicopter na, no? Ikaw, Coach Oli, may sinasabi ka. Handa na yung totoo po yun, ha? Sinabi niya. Totoo po yung yung inaayawan na sila ng mga tao kasi katulad doon sa District 3 ng Maynila habang nagsasalita si yan. Joel Chua. Ayan na. Ready na ba? Ready na ba? Ready na. Ayan na. Ayan. Pasok! Maraming salamat po. Ayan po ay live. So hindi po edited dyan kasi live video po yan na kinuha sa Facebook. Na Pero at talagang, least nagpasalamat naman. Pero ang sakit nun, ha? Nagpasalamat naman eh. Kahit Yorme, salamat po. Alam mo, masakit yun. Ikaw yung nagbibigay ng ayuda. Tapos iba sinisigaw ng taong bayan. nandun pa man din si Hani Lacuna nun, no? Ay, grabe. Grabe, no? Sakit talaga. Yun yung sinasabi natin, Boss Bay, na pagka may ginawa ka talagang mabuti, mararamdaman niya ng taong bayan. Diba? Pero kaya gumagawa ng hindi ka aya-aya, talagang kamumuhian ka ng taong bayan. Katulad dito nangyari na to. Kaya nga mas masakit tong pangyayari kay Joel Chua kaysa dun sa nangyayari kay Maris Racal ngayon. Maris Racal na naman. Hindi kasi, ako. Kung ako yun. Kaya yun. Bantakin mo, kunwari, ako, magsasalita ako, biglang sisigaw doon. Boss, di ba? May insulto ako doon. Gano'n na ba ako kalaki? Di ba? Grabe ka naman kay Boss Dada. Grabe ka naman kay May Boss insulto si Dada. Master Judea. Bakit? Siya nagsalita, ikaw dinimanda eh. Oo nga eh. Ang sakit. Yun lang tayo. But anyway, iba na kasi ngayon, baliktad lang ang nangyayari sa Pilipinas. Pero ito may iba tayo ng konti, no, mga partners. Mananatili umanong tapat ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang tungkulin na protektahan ng pangalawang Pangulo ng bansa. Yun. Sa kabila yan ng issue na wala ng tiwala si Vice President Sara Duterte sa kanila dahil sa pagsasawalang bahala nila sa banta sa buhay nito. Si Almar Porzuelo, nagbabalita.
Maliban sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa, kabilang din sa mandato ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas na protektahan ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa. Ang unit na ito ng AFP ay tinatawag na Presidential Security Command or PSC o kilala sa tawag noon na Presidential Security Group or PSG. Ang mga miyembro ng nasabing unit ay biyasa at sinanay sa pagbibigay ng seguridad sa mga mahalagang tao gaya ng Presidente at Vice Presidente. Malaking papel ang ginagampanan ng PSC lalo pat nakasalalay sa mga taong kanilang binabantayan ang takbo at kinabukasan ng Pilipinas. Ngunit papaano kung ang taong yung dapat protektahan ay walang tiwala sa iyo? Matatandaan na nagbigay ng pahayag noon si Vice President Sara Duterte na wala na siyang tiwala sa security details na ibinibigay sa kanya. Katunayan, nauna na anya nitong tinanggihan ang security details na binigay sa kanya ng Philippine National Police. I don't trust anyone right now, so yes. Even if PSC acts on what I said, no, I will not accept it anymore. That is what I did with PNP. Hindi na. Binigyang diin pa ni VP Sara na kahit ipilit sa kanya ay hindi na niya talaga ito tatanggapin dahil hindi niya alam kung non-partisan pa ba ang ilalagay ng mga tao na magbabantay sa kanya. Hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung idadagdag nila. At baka maging daan lang anya ito upang magdagdag ng tao na magtatrabaho para sa kanyang mga kalaban. Kasi hindi na natin alam eh. Baka igagawin pa yan nilang rason na maglagay ng mga tao dyan na nagtatrabaho para sa kanila. Matatandaan na inihayag din ng Pangalawang Pangulo ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa pagsasawalang bahala sa banta sa kanyang buhay matapos na binawasan ang kanyang security details. Kaugnay nito, nananatili naman daw na tapat ang AFP sa kanilang mga tungkulin. Sa isang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Colonel Cersas Trinidad, Chief Public Affairs Office ng AFP, na kanilang poprotektahan ang Pangulo at ang Pangalawang Pangulo ng bansa. Just to clarify, we would like to emphasize that it is the duty and mandate of the Armed Forces of the Philippines to protect and provide security and protection to our President, primarily, and that of our Vice President. And let it be clear, and we will not abandon those mandates and those tasks given. Tungkol naman sa tanong kung ano ang kanilang gagawin sakaling hindi tanggapin ni VP Sara ang security details, ito ang sagot ng AFP. That would be a hypothetical situation and would not wish to answer that as of the moment. Sinabi naman ni Colonel Francel Margareth Padilla, tagapagsalita ng AFP, na mananatili silang profesional sa pagtupad sa kanilang tungkuling protektahan ang mga matataas na lider ng Pilipinas. There will be no difference, no? Ang i-detail naman sa VP-SPG are highly professional and trained for VIP security then. If not, we train them for that. Lahat po ng miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas are professional and we are united and we have one stand. So pare-pareho po kami kung sino po ang ma-detail dyan, we will perform our mandate accordingly. Sa ngayon anya, wala pa silang tinatanggal o pinalitan sa kasalukuyang security details ng Vice Presidential Security and Protection Group or VP-SPG dahil patuloy pa ang ginagawang proseso nito. We're looking at those who will be involved and how many will be the numbers. So as of this time, yung papers is still on process. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Yun. Okay, komento nyo muna. Ito una ang komento ko doon. Ang mahirap kasi dyan, yung lagi nilang paulit-ulit na sinasabi na they're professional, they're loyal to the Constitution. Ang problema ko dyan, yung tulad na lumabas na video ngayon, na kung saan nakikipag-meeting sila kay Romualdez. Naku po. Diba? I mean, okay, I understand that kailangan nyo sumagot ng professional kayo, ganyan. Okay yan. Pero yung, kasi first time in the Philippines na gano'n ang, laging si Romualdez ang nakikipag-meet. Absent po ba yung ating presidente? Asan po yung presidente natin? Bakit tila ang laging kausap si Romualdez? Ang pangit tignan. Diba? Kala ko po ba professional? I understand. Ako hanga pa rin po ako sa mga sundalo natin sa ating AFP. Pero hindi lang maganda kasi tingnan yung mga ganong klaseng meeting, videos, di ba? Na nakikipag-meet kayo sa ating, mayroon na nga chismis eh. Di ba? Alam naman natin, yung chismis kay Marbil, tsaka kay Romualdez. Ito, baka mamaya machismis pa kayo na nakikipagkuntsabahan kayo kay Romualdez. Maganda, iwas-iwasan na lang po siguro natin yung ganun. Di ba? Master. Sa akin naman,
Sabi nila, Walang ano. Yan. ang sabi nila professional no? Nasaan po yung pagka-professional natin diyan? Palitan niyo muna si Browner kasi yung mga sinasabi ni Browner medyo mahirap po kasi paniwalaan kasi yung sabi niya na sumasaludo or ginagalang nila ang posisyon. Ang loyalty nila ay nasa posisyon. Hindi po para sa bayan. Yung po si Browner po ang nagsabi mismo niyan. Tapos nakikita pa nga natin na yan, nasa screen, nakikipag-usap po sila. Para sa akin, wag na siguro kunin ni BP Sara tanggapin. Kasi contaminated na Nakipag-usap na sila kay Romualdez. Malay ho ba natin kung ano ang pinag-usapan nila? Malay ba natin kung pinagpaplanuhan nila si BP Sara? Ito lang kasi sa akin. Sana, noong tinatanggal pa lang yung mga security ni BP Sara Duterte, doon na kayo nagsalita ng ganyan na hindi nyo pababayaan ang Vice Presidente. Now, kung kailan nagre-retaliate, nagre-reklamo ang taong bayan, tsaka ho kayo gumagalaw. Siguro, pagbigyan nyo na lang si BP Sara Duterte kung sino ang gusto niyang maging security niya. Katulad nga nito, yung presidente natin parang out of the picture lagi Kasi etong si Martin Romualdez, si Speaker Martin Romualdez, parang siya na ang nagdi-decide para sa bayan natin. Biruin mo, siya na ang nag-decide na magbibigay ng 360 pesos na allowance sa mga sundalo. Di ba dapat Commander-in-Chief ang gumagawa niyan? Parang si Romualdez. Pero nakakapagtaka yun, biglaan. Biglaan yung mga ganong desisyon. Hindi nyo ba naiisip na baka naman may nangyayaring kaya sila nag-decide ng ganon para pahupain ang tensyon? Yun na nga, kasi nag-retaliate na tao, nagagalit na tao, at nagsasalita na sa social media. Dumating pa nga yung time na tawag dito, tinurn off nila yung comment section ng page ng Armed Forces of the Philippines. Kasi marami talagang tao, mga netizens, na talagang nilulusob sila, binabash sila dahil hindi sila nagsasalita regarding dito sa nangyayari kay BP Sara Duterte. And one more, yung mga sinabi ni PRRD na talagang may fracture ng ating government at yung Armed Forces of the Philippines lang ang makakagamot. So, parang yun ang naging dahilan para gawin nila ito, para magsalita. Para ligawan, Oo. Ligawan itong mga opisyal natin. Yeah. Sa tingin ko naman, wala akong kasalanan yung mga opisyal. Kasi yung mga opisyal naman natin, kailangan lang talaga silang pumunta dahil kung pinatawag naman sila. Yes. Diba? Pero ang talaga dito, yung bida-bidang si Romualdez. Talagang bida-bida ho Tsaka yung timing, Boss Bay Oo. Kung noon sana, bago mangyari ito, pinatawag niya, okay lang. Pero ngayon, medyo nakakapagtaka Baka mamaya, iba na ang plano nila. Coach. Ito hindi usapin ng professional Kasi ako, tanongin ko na lang, kayo na lang sumagot. Yung mga pumasok ba sa KOJC, professional? Yung nagsasara ng pinto habang andun si BP Sara, professional? Yung ginawa nila na hindi tinayuan ni Browner, yung kanyang mga tao na hindi nila kayang protektahan si BP Sara at pinagpapalitan, yun ba ay gawain ng professional? Yung ginagawa ng Quadcom, gawain ba yan ng isang kongresista na ipitin si BP Sara? Yan ba ay gawain professional? Huwag na natin pag-usapan yung professional. Ang importante, kung ikaw ay may security, yung confidence mo dun sa security mo. Kasi kahit sabihin mo professional yan, ako mas gusto kong paniwalaan si BP Sara na delikado ang buhay niya. At ang yayari sa kanya ay yung 3. Tapos doon manggagaling, doon ang command. Kahit sino namang tao, wag na lang ako mag-security kung ang magbibigay sa akin, yung sa tingin ko, sila yayari sa akin. Delikado po yan. Hindi po ako nagsasabi hindi tayo nagbibintang. Pero yan ay maliwanag na sinabi ni BP Sara. Sinong loko-loko ang papayag ng kayo-kayo ang magbibigay ng security? Wag na lang. May dumating. Sumpi na. Sa'yo na yan. Ano sinabi mo? Sumpi na naman. Ikaw naman, may gusto ka? Sumpi na. Ayoko, sa inyo na lang muna. Hindi, may mga iilan na mga supporters. Nila siguro yun kasi about sa kanila
na bakit daw ginagawang big deal yung picture na yon ni Martin Romualdez. Maris na naman. ni Martin Romualdez at ng AFP. No? So dito kasi bakit ba ginawang big deal? Ang AFP kasi at ang PNP dapat nasa gitnaan yan. Neutral yan sa dalawang panig na yan, sa Vice President, sa Presidente, at lalo na dyan, anong ginagawa kasi dyan ni Speaker, no? So, dapat nasa gitnaan yan at doon ipapakita nila sa taong bayan na wala silang pinapanigan doon sa dalawang panig na yon. Ang masama pa nga ho dito, yung pinaka-leader pa ng AFP na nagsabi na sumusuporta sila sa posisyon. Diba? Yun pa yung isa nagpasama doon at kung gusto daw magsalita ng mga AFP, magbitaw daw muna sa kanilang tungkulin. So, doon pa lang isang mali din pagkakamali na naman yun. So, hindi naman talaga, yung nagre-reklamo dyan, bakit daw ginagawang big deal? Una-una kasi, ang tanong kasi dyan, ano ba kasi ginagawa ni Martin Romualdez doon? Kung si Bongbong pa, siguro medyo diba? Siya yung commander-in-chief Commander-in-chief Pero yung isang House Speaker, ang hilig mo talaga si Jollibee. Ang hilig umeksena, no? Oo, kasi yung mga gawain dapat ng presidente, nakikita natin, si Romualdez ang gumagawa. So sa madaling salita, ayoko makasuhan. so sa madaling salita, talagang parang mapapaisip tayo na, hindi kaya talagang totoo yung sinasabi na iba na tamad talaga ang presidente? Kasi lahat na lang ng gawain ng presidente, si Martin Romualdez ang gumagawa. Takot ata. Kaya minsan nagugulat tayo na bakit walang alam tong presidente? Katulad niyan, yung pagpasok ng mga pulis sa KOJC, wala daw mga baril. Bakit hindi niya alam yun? Sobrang kahirapan dito sa Pilipinas, hindi niya rin alam. Marami siyang hindi nalalaman Marami siyang kakatuon niya sa flood ko sa usapang baha, hindi niya rin alam. 'Di ba? Wala siyang alam. So sa madaling salita, yung ginagawa niya, may alam siya. Ano? Sa issue ni Maris. Sa issue lang ni Maris. alam nila yun. Pinag-uusapan sa Malacanang ngayon yun. Pinag-uusapan ba? Mas updated sila doon Oo, kasi yung mga congressman natin mahilig sa mga artista yan, di ba? Ay, grabe. Parang si committee. Si committee. Ayun.